Stories never been told. Heroisms never been seen. Opinions rarely shared. My story, your story, their inspiration reside. Television Network, your hometown TV. Countryside TV. You work hard and play hard. Now, it's time to relax with a soothing massage. Asian Massage provides you with much-deserved time to relax. Choose among our tempting treatments and feel the stress and the worries of your day ease away. Relax with an hour of Swedish massage, shiatsu massage, or a combination of both. For a more therapeutic experience, try the reflexology massage. If you want a more interactive massage, request for the thigh massage. If it has been a hard week, pamper yourself with a 2-hour Asian massage that combines all massage techniques from shiatsu, Swedish, reflexology, and thigh massage. We also offer different skin treatments that will leave your skin looking smoother, brighter, and healthier. The Asian Massage 24-hour home service and spa, calming the whole nation. Hi, I'm Jaja. I'm 19 years old and a college student. I would like to share about my beauty secret. You know what? I'm a KB user and this is the product that I use. This is a food supplement Kisoko Bihako that has glutathione activator plus NAC with vitamin C rose hips. And this is Dermafirm KB Vitamin C Peeling Gel Skin Whitening for my face, neck, and underarm. That's why I have a flawless skin, white skin, and radiant. And some of my friends asking me, anong product ang ginagamit mo? At sinabi ko sa kanila, KB Products, Kisoko Bihako. Kaya ano pang hinihintay niyo? Bumili na rin kayo. Discover what SNL can do for you. SNL, helping you achieve a youthful glow. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. This program is brought to you by Asian Massage, the #1 pioneer in massage and spa service. KB, Kisoko Bihako Glutathione with NAC and Rose Hips Vitamin C. Sa KB, glowing ka. SNL, Slim and Light Dietary Supplement. Turn off hunger, turn on weight loss. Egyptian Magic, the #1 all-purpose skin cream worldwide. Magandang araw mga kanayon! Welcome po sa isa na namang edisyon ng Country Stories. Tampok namin iba't ibang kwentong maaaring may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ako po si Rex Bulima.
Ang pagpapakasal ay isa sa hindi malilimutang bahagi ng buhay mag-asawa. Ngunit, bakit nga ba mas pinili ng karamihan na magpakasal sa buwan ng Hunyo? Ating pong alamin ang kasagutan sa ulat na ito. Lynn, do you take one here present for your lawful husband according to the rite of your Holy Mother, the Church? Yes, I do. One, do you take Lynn here present for your lawful wife according to the rite of your Holy Mother, the Church? Yes, I do. Ang pagpapakasal ay matuturing na isa sa mga hindi malilimutang sandali ng mga nag-iibigan. Ito ang panahon kung saan humaharap sa dambana ang dalawang taong nagmamahalan upang maging isa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi pa rin nawawala sa mga Pilipino ang pagsunod sa mga kaugalian at paniniwala hinggil sa pagdaraos ng kasal. At kasabay na nga dito ang pamamili ng buwan kung kailan sila magpapakasal. Ngunit, bakit nga ba mas pinili ng karamihan na magpakasal sa buwan ng Hunyo? Ang buwan ng Hunyo ang ikinukonsiderang the marrying month. Ang tradisyon na ito ay impluwensya ng mga Amerikano nang magdala mga gurong Thammasite ng mga bulaklak para sa isang summer wedding sa Pilipinas. Samantala, hango naman ang pangalang June o Hunyo sa isang karakter sa klasikong mitolohiya na si Juno, ang diyosa ng kasal at tahanan. Dito rin nagsimula ang paniniwala na mas maraming biyaya o kasaganaan ang matatanggap ng magsing-irog na nagpapakasal sa buwan ng Hunyo. Alinsunod sa paniniwalang ito, hindi rin naiwasan ng mga mag-partner na magsunod sa mga pamahiin sa kasalang Filipino. Bago ang kasal, bawal daw isukat ng babae ikakasal ang kanyang trahe de boda sa rason na hindi matutuloy ang kasal. Bawal din na magkita ang mga ikinakasal isang araw bago ang takdang oras ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa araw ng kasal, kailangan unang dumating sa simbahan ang groom kaysa sa bride upang makaiwas sa malas. Mamalasin din o posibleng may trahedyang mangyari sa oras na mamatay ang kandila na nasa tabi ng ikinakasal o mahulog ang bitbit na belo, aras at singsing ng ikinakasal. Magiging dominado si Mrs. o under si Mr. sa oras na matapakan ng bride ang paa ng groom habang sila ay nagsasayaw. Sa pagregalo, ang pagbibigay ng arinola ay sinasabing magbibigay swerte sa newlywed. Tradisyon din sa kasalan ang paghahati ng wedding cake bilang tanda ng kanilang pagkasama habang buhay. Ang kasal o matrimonyo ay isang kasunduan ng puso na ginagawad at pinagdiriwang bilang simbolo ng pagpapahayag sa lipunan ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Ako po si Rex Bolima. Magandang araw mga kanayon. Ang malalim na debosyon ang sinasabing rason kung kaya gumaling sa sakit na cancer ay isang misis. Mga kanayon, atin pong alamin ang pagpapala ng Via Dolorosa sa Antipolo City sa ulat ni Eman Maranyo. Mga kanayon, ang Pilipinas ay pangatlo sa may pinakamaraming Katoliko sa buong mundo at 80% ng mga Pilipino ay kasapi ng simbahang Romano Katoliko. Isa sa mga patunay dito ang pagiging deboto ng isang Pilipino. Ang pananampalatayang ito ay kinapapalooban ng paglalaan ng panalangin at pagsasakripisyo upang humiling, magpasalamat at magpanata ang isang deboto. Kabilang sa mga pamoso o tanyag na lugar na dinarayo ng mga Pilipino para sa kanilang pagdidebosyon ang Antipolo City, kung saan matatagpuan dito ang Via Dolorosa. Kilala rin ito sa tawag na White Cross na dinadayo ng mga deboto upang magpanata, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Mga kanayon, narito po tayo ngayon sa lugar ng Villa Dolorosa, ang lugar na dinarayo ng maraming mga Katoliko para magdasal at humingi ng tulong sa ating poong may kapal. Matatagpuan sa lugar ang malaking imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage
Gayun din ang mga life-size image ng Station of the Cross na nagpapakita sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ayon sa tradisyon, ang Via Dolorosa ang naging ruta ng Panginoong Hesus papunta sa Kalbaryo, ang lugar na pinagpakuan sa kanya sa krus. At para sa mga Katoliko, may 14 na istasyon ng krus na nagsasagisag sa mga paghihirap na dinanas na Jesus sa Via Dolorosa o Way of Sorrows. Isa sa mga naabutan namin doon, si Nanay Vicky Evangelista na tubong antike at isang cancer survivor. Ayon kay Nanay Vicky, bumibisita siya dito kasabay ang kanyang pamilya bilang debosyon ng pasasalamat matapos na gumaling sa sakit na cancer. Dahil itong bisis na ako naumira, pero sa ngayon patuloy pa rin nabubuhay sa tulong at awa ng Diyos. Ano po ba yung sakit ninyo dati? Yung malignant cells sa ovary ko. Class 2 na, kaya sabi nga nila mabuti at naagapan agad. Doon sa aming bundok, may inalay rin akong lupa. Nano ko sa simbahan, inunit ko para patayuan din ng mga mahal na birhen. Paniniwala akong mahal na birhen makakatulong talaga sa atin. Yan, sa ating mga hirap, sa ating mga kahilingan. Tayong mga Pilipino ay mahilig magdebosyon dahil sa paniniwalang prayers can move mountains. Ako po si Eman Maranyo para sa The Countryside Stories. Pwede rin naman silang magpakulot or pwede namang straight pa rin. This program is brought to you by Classic House, from unique idea to creation. For more information, visit www.classichouse.com. Blue Cross Medical and Travel Insurance Plan. You're covered. For more info, call or text 0917-812-5836. Vibrance Learning Academy, 10 and Domingo Street, San Juan City, Metro Manila. Cool Martin Resort and Hotel, Bacoor, Cavite. For booking, call or text 0917-861-1731. Countryside TV. Sa dami ng biyaya, sa daming pinagpala, kay raming nakinabang, panalo buong bayan. Ang pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Panalo ang buong bayan, pangakong PCSO yan. Pusong Pilipino, pusong panalo. The search is on for the next KB model. If you are a KB user for at least 2 months, then you just might be the next KB model we are looking for. Who knows, you can be the next Sam Pinto. Your destiny is determined by you. The search for the next KB model.
Ibang-iba na lang ngayong panahon ng mga kabataan. Sa murang edad pa lang, alam na nila kung ano ang in or out sa fashion. Mga kanayon, ano nga ba ang mga patok ngayon ng gupit para sa mga bagets? Ang buong detalye, iuulat ni Junel Villanueva. Make first impressions good impressions. Isa ito sa mga kasabihan na talagang sinusunod ngayon ng mga kabataan. Hindi lamang sa pananamit, kundi maging sa kanilang hairstyle sa mga nauusong fashion. Saan ka man mapalingon, kitang-kita ang pagkakaiba ng taste ng mga kabataan sa kanilang hairstyle. Mula sa simpleng barber's cut hanggang sa pagpapakulay ng buhok. Dahil dito, nagdesisyon kaming pasyalan ang isang hairstylist upang malaman kung ano nga ba ang mga usong gupit ngayon, lalong-lalo na sa mga bagets. Sa labas pa lamang ng salon o establishment, makikita mo na ang mga nakapaskil na larawan na nagpapakita ng mga nauusong gupit, mapababae man o lalaki. Depende yan sa lifestyle nila kung sila estudyante or professionals. Usually, mga long hair pa rin, layered, B-shape or U-shape na styles. Tapos, pwede rin naman silang magpakulot or pwede naman straight pa rin. Or yung uso kasi ngayon is slick straight. Yung hindi na masyadong straight na straight. Or yung tinatawag nila is bouncy. Let's say, ball lang naman, or party. Yung gusto niyan, maganda ngayon, yung mga messy look lang, pang party. Kung ano yung trend ngayon, yun ang sinusunod. Kahit na yung lifestyle. In general, ito na yung one-sided, slick undercut. Pwedeng lagyan ng kulay, pwedeng lagyan niya ng highlights. Depende kung ano yung expression ng gusto ng tao. Ano gusto niyang i-express. Nasa character pa rin nila. Ayon pa sa kanya, nagkakaroon din ng pagbabago sa trend ng mga hairstyle sa kondisyon o pagpalit ng panahon. Ito kasing style na to, yung slick undercut, ito yung lumabas ngayong summer. Ngayon, pagdating naman ng winter, yan naman ikakapal. Or yung lumalabas naman yung mga Korean styles. Yung medyo cover yung tenga. May mga bangs. Ayon pa sa kanya, mas makabubuti kung hihingi muna ng advice sa isang kaibigan bago makiuso sa mga na hairstyle upang malaman kung babagay nga ito sa iyong personalidad. At dapat ding subok na ang pupuntahang hairstylist. So sa mga bago pa lang o gusto pa lang sumubok na magpa-salon, pinakamaganda yung referral ng ating mga kaibigan, mga kakilala, o yung bang through word of mouth na sila ay nakasubok na nakapagpagawa na sila na maayos yung serbisyong na ibigay sa kanya. So yun po ang pinakamagandang paraan para hindi matakot sa pagpapasalon. Mga kanayon, hindi naman masama ang makisabay sa uso. Ang mahalaga, kaaya-aya ito sa looks ninyo. Ako po si Junel Villanueva para sa The Countryside Stories. Isa sa mga kinagigiliwan ngayon na ehersisyo ng mga Pilipino ay ang Zumba. Patok ito hindi lamang sa mga kababaihan kundi maging sa mga bata at may edad na. Ngunit, paano nga ba ito nagmula at paano din napadpad sa Pilipinas? Ang mga kasagutan, iulat ni Salima. Taong 2012, nang pumatok sa Pilipinas ang sayaw na Zumba. Instant hit sa mga Pinoy ang sayaw na ito dahil sa madaling sundan at sabayan ang mga steps. Sa katunayan, ginamit din ito ng Department of Health sa kanilang kampanya sa pagbabawas ng timbang at pag-eehersisyo. Ayon sa mga eksperto, ang pagsasayaw ay isa lamang sa mga epektibong paraan sa pag-eehersisyo na di lamang nakakapagpalusog ng katawan, kundi pinapaganda din ito ang brain power upang magkaroon ng bagong brain cells na konektado sa memory at memory loss. Ngunit saan nga ba nagmula ang Zumba
at paano ito napadpad sa Pilipinas. Ang Zumba ay isang pangkalusugang sayaw na ginawa ng Colombian teacher na si Alberto Beto Perez noong 1990. Ito ay hinango sa aerobics at iba't ibang klase ng sayaw tulad ng cha-cha, tango, samba, hip-hop at iba pa. Mabilis itong namayagpag sa Colombia hanggang sa kumalat sa Amerika at iba't ibang dako ng mundo na naging patok bilang alternatibong paraan sa pag-exercise. Alam niyo ba na may iba't ibang klase ng Zumba na angkop sa edad at lakas ng isang tao? Zumba Gold. Ang Zumba Gold ay ginawa para sa mga matatanda o may edad na. Zumba Toning. Ito ay para naman sa mga taong gumagawa ng workout na may toning stick at target nito ang iba't ibang bahagi ng katawan ng isang tao tulad ng abs, baywang, kamay at iba pa. Aqua Zumba. Isang klase ng Zumba na ginagawa sa isang swimming pool habang nakababad ang katawan ng tao at sumasayaw kasabay ng musikang pang-aerobics. Zumba in the Circuit. Isang sayaw na may kasamang circuit na pag-e-ensayo. Zumba Kids. Ang sayaw na ito ay idinisenyo para sa mga bata na may edad na 4 na taon hanggang 12. Zumba Sentao. Isang klase din ng Zumba na gumagamit ng upuan upang mas na mapaganda ang lakas at hubog ng katawan. Ayon sa isang survey, hindi bababa sa 14 million katao ang sumasayaw ng Zumba araw-araw sa halos 185 bansa. Kaya naman mga kanayon, sayaw na! Ako po si Salima para sa The Countryside Stories. Dahil sa advantage nito na may magandang tulong. Discover what SNL can do for you. SNL, helping you achieve a youthful glow. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charter Statistics Office, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Super Coffee 3-in-1 Coffee Mix. The taste you look forward to every day. Iloilo Supermart. Sa Iloilo Supermart, bargain araw-araw. Tickets to Go, your first one-stop ticket shop in Iloilo City. You work hard and play hard. Now, it's time to relax with a soothing massage. Asian Massage provides you with much-deserved time to relax. Choose among our tempting treatments and feel the stress and the worries of your day ease away. Relax with an hour of Swedish massage, shiatsu massage, or a combination of both. For a more therapeutic experience, try the reflexology massage. If you want a more interactive massage, request for the thigh massage. If it has been a hard week, pamper yourself with a 2-hour Asian massage that combines all massage techniques from shiatsu, Swedish, reflexology, and thigh massage. We also offer different skin treatments that will leave your skin looking smoother, brighter, and healthier. The Asian Massage 24-hour home service and spa, calming the whole nation. Countryside TV. Agapay ngayon ng mga motorista ang natatayong mobile application na nagbibigay ng real-time traffic and road information. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng mobile apps na ito? Ang buong detalye, ikikwento ni Rex Ravino.
Matinding traffic sa lansangan ang isa sa mga sagabal sa may mga lakad, lalo na't sa mga nagmamadali. Ang ilan halos abutin na ng ilang oras sa gitna ng daan dahil sa usad pagong nadaloy ng mga sasakyan. Pero ang ilang mga motorista tulad ni Jeffrey, may solusyon sa ganitong problema gamit ang Waze. Ang Waze ay isang GPS o Global Positioning System na geographical navigation application program na nagbibigay detalye o sitwasyon sa mga daan habang ikaw ay nagbibiyahe, tulad ng pagtuturo sa iyo kung saan ang mga daan na may matinding trapiko at ang mga alternatibong daan para makaiwas sa traffic. Ang advantage ng Waze application ay ito yung mga nakakatulong sa mga driver katulad ko, yung ibang tao, dahil tinuturo nito yung mga daan, lalo na sa pagdating sa traffic. Tinuturo nito sa mga driver yung mga magandang daan dahil nakakatulong ito sa kanila, lalo na kung may mga pupuntahan silang importanteng lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ito yung magandang application sa mga biyahero na kung saan napapadali, kumbaga na ipapadali ng application nito, na ituturo nito yung mga lugar na hindi pa nila alam na kanilang pupuntahan. Kaya maganda ito sa mga katulad ko na driver, mga biyahero na may mga sasakyan dahil sa advantage nito na may magandang tulong. May mga icons or simbolo rin ito na ipinapakita kung ano ang sitwasyon sa daan, tulad ng hazard, chit-chat, traffic, police, aksidente at iba pa. So Waze is an application that will try to save you time by getting you from point A to point B as fast as possible. So think of it as your real-time GPS, real-time traffic, voice-guided, and kind of your companion for any time you get in the car. The interesting thing about Waze compared to any of the other navigation applications is that it's all crowdsourced. So we now have 50 million people driving around and using it. And that's all information that we use to get that real-time information on side roads, everywhere. Ang Waze ang ginagamit ngayon ng milyong-milyong motorista sa iba't ibang bansa bilang alternatibong solusyon sa malausad pagong na trapiko. Ito po si Rex Rabino para sa The Countryside Stars. Mga kanayon, inyo pong nasaksihan ang isa na namang edisyon ng The Countryside Stories. Mas marami pang kwento ang inyong mapapanood sa susunod na edisyon. Ako po si Rex Bulima. Magandang araw mga kanayon.